Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at yan ilalahat kanutunan para sa daily devotion na pinamagatang The Divider of Time. So yung scripture natin ngayon is Galatians chapter 4 verse 4 na sinasabi na, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship." Tagalog, subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang baba at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkakopkop bilang mga anak. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1, Old Covenant Law and New Covenant Grace. So, sinasabi po dito na yung Old Covenant nakabase siya sa lumang tipan. Halimbawa, yung 10 utos ng Panginoon na tumutok sa pagsunod sa mga tuntunin at ritual upang mapalapit sa Diyos. At yung New Covenant sa kabilang banda ay ang biyaya na dinala ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus na nag-aalok ng kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. So, Old Covenant and New Covenant. Next, Old Creation and New Creation. So, ang Old Creation, ito yung tumutukoy sa ating buhay, no? Bago tayo sumampalataya kay Jesus Christ, tayo alipin ng kasalanan at ihiwalay tayo sa ating Panginoon Diyos. Ang New Creation, ito na yung nagsisimula kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Binibigyan tayo ng bagong buhay, New Creation tayo, at isang bagong ugnayan tayo mula sa ating Panginoong Diyos. So, wait lang. So, Old Creation and New Creation. Then, number 3 is Old Self and New Self. So, sinasabi dito, yung Old Self, ito yung nakaraan. Yung ating mga makasalanang kalikasan at mga maling gawi. No? Ang New Self, ito yung bagong pagkatao sa pamamagitan ng pagiging kay Kristo. And kung saan ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa kanyang kabanalan. So, Old Self versus New Self. Ay, Old Self and New Self. So, bilang application po is number 1. Level up our commitment to Jesus. So, sinasabi ito na dapat mas palaliman natin yung ating relasyon kay Jesus Christ sa pamamagitan ng mas matibay na pananampalataya at mas aktibong pagsunod sa kanyang kalooban. Example na lang dito yung kung dati minsan lang tayo magdasal, magbasa ng Bible, ngayon ay umugugol na tayo ng mga regular na time upang mas mapalapit tayo kay Jesus Christ at mas lumalim pa yung ating pagka-Kristiyano. So, level up our commitment to Jesus. Number 2 is live our new creation identity in Christ. So, sinasabi ito, bilang mga bagong nilalang kay Kristo, dapat natin ipamuhay yung ating bagong pagkatao. Ibig sabihin, ang ating mga pag-uugali, pagpapahalaga at vision ay dapat sumunod sa mga prinsipyo ng kaharian natin, Panginoon Diyos. Halimbawa, kung dati nagisinungaling tayo, araw-araw, kumbaga, nabubuhay tayo sa kasinungalingan, ganyan. So, yung gawin po natin is, upang protektahan lang ang sarili ngayon, ay nagsasabi na tayo ng katotohanan kahit mahirap, sapagkat alam ko na ikaw ay tinawag na mamuhay na tapat kay Jesus Christ. Siyempre, kapag na-Jesus Christ ka na, yung Holy Spirit is, yung Holy Spirit gumagalaw talaga sa'yo, kaya parang pag nagisinungaling ka is konsensya na lang talaga. So, live our new creation identity in Christ. And lastly po is let go of our past life and bad behavior. Sinasabi po dito na dapat natin iwan yung ating mga nakaraang pagkakamali, makasalan, ugali at mga bisyo. Ang pagtanggap kay Kristo ay nagdudulot ng papatawaran at bagong pag-asa, kaya hindi na natin kailangan dali ng ating mga nakaraang pagkukulang. Halimbawa, kung dati ay abala ako sa mga bisyo, lahat naman tayo may bisyo, di ba? So, dati, ako abala dati sa bisyo at mali ang aking mga relasyon. Ngayon ay mas pinipili ko na maging maligaya sa pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ni Lord Jesus Christ, at tinatanggap ko ng buong puso at buong pagkatao ang kanyang tulong para mabago ako. Kasi talaga ang testimony is yung paano kumilos si Jesus Christ sa buhay mo. Talaga ang laki ng pagbabago na dinulot ni Jesus Christ sa buhay ko. So, let go of our past life and bad behavior. So, ayun lang po yung natutunan sa daily devotion na matutunan kayo right here sa iba. At syempre po, ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.